call to worship from Psalm 25. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Be my rock and refuge to which I can always go. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. Deliver me, my God, from the hand of the wicked, from the grasp of those who are evil and good. For you have been my hope, sovereign Lord, my confidence is my youth. Lord, I have relied on you. You have brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. Let us sing our song of praise, hymn of Faith Journey. Kami, belum pernah ada ketapusan ayat itu dalam Islam.
kami, kami pinigyan kami ng pagkada kami sa mga nagkariyalan ng Diyos. Kaya dahil nga ako, mas kahit makikigay itong bagay sa kanya, kaya kami nila rin ang servisyo. Si Kaawo, limang puno, kalaging puso ni, lalo kita nakaawag, Lord, kita pa nung kami, tapos kita pa niya, nagtimaawag ng sa taong ako, at tayo mo ay puso, kaya pa nung Lord, dahil na kami, Holy Spirit mo, makikita ka namin. Bless kami, kasama yung pinagigil ng aldaw, tawagan ni Wisdom of Lord, nanay ako na pala ng explain na pagkakas pa ako ng isa sa ulang niya at sa kanya ng pagkakas mo. Sinangalan ko makikita kanya sila yung kalisulit. Dahil ipakilawan mo niya sinabi na po niya, Jesus. Amen. Good morning! Happy Sunday po sa ating lahat. Pagka-happy naman din sa your happy praise. Ilalatan tayo ng reason tayo nagkakaabay tayo. Right and left. Kasama natin dito lang kami sa bayan. Yan. Nasa welcome tayo. Yung Galmaysa. Ito naman na Domingo. Mula na Domingo, ito Febrero magsa. Yan. Iso na nagasok tayo manan. Tada tayo. Ang may-maysa, ang dayaw, ang nagyaman, hindi kinasayaan, ito ako, because God is good. God is good. All the time. And so, tumanggal tayo ba? Kasi wala lang tayo sumunod maysa, hindi tayo na Domingo, kasi lang natin, there's a welcome here. Yan natin tayo, hindi ba tayo tumanggal maysa? Welcome tayo sa CJPFI Board of Trustees. At nakata tayo ni Sir Mario Galapia. Aglaman tayo na kinada ni Architect Joy Alejandro na tayo na tagyaw na tayo. Welcome, Architect. So, today is Siyak Sunday. So, pinamunahan po tayo ng mga siyak sa ating pananambahan sa linggo ito. At patuloy pa rin po ang kanilang Bible study every first Saturday of the month at 5:30 a.m. So, kahapon po, nagawa nila. Gagawin po ang CWA Bible study at 2 p.m. po naman ang kanilang Bible study. Maging ang ating midweek service ay tuloy-tuloy pa rin po. So, midweek service at 5 p.m. po yan. Wednesday po yan. Kaya tinawag po namin midweek service.
at 5 p.m. dito po sa ating church. So everybody here is invited to join. Yan. For February activities, today po is a leadership Sunday. On February 17, live fellowship po ng mga CYF natin. They are inviting the Cooperative Churches of Isabela Parish. Sinusubukan po nilang i-invite ang Isabela Parish, CYF, to join with them on February 17. And of course, enjoy ko po ang ating mga church workers. Opo, February 22 to 24, ating mga church workers, sabay din po sa ano ba yung pastor? Basta doon po sa Bandaran Dengue. And on February 29 to March 2, UCMCWA Vanilla Convention at UCCP Tagupan, Tabuk City. So, malapit lang po tayo. 1.5 hours lang po tayo. So, inaasahan po natin ang pagdalo ng ating UCM at CWA. UCCP Tagupan, Tabuk City. 500 pesos po yung registration. Yan. Kasi makita kayo, bumiting tayo. Kita na gawin ko kung isa panagyaman tayo. Kasi celebrate tayo. Itibiyag tayo milyonaryo ang karpintero. Iti kinatawag ni Reverend Cornelio Tomas. Yan. May isang pundasyon tayo. Kita nagpapati tayo. Kasi si CPE Northeast Luzon Conference. Kasi na ito makipag-celebrate kayo of course with the CKTFI. Ito pa lang as they serve the fellowship lunch. So pagkatapos po natin dito, diretso po tayo sa CKTFI building for the fellowship lunch, for the celebration of the life of the late Reverend Cornelio Tomas. And po, so may mga announcement po ba mula sa mga sweros? Good morning. Kaya't may akong iti invitasyon iti midweek service. Maglugi ako dito iti 5 p.m. iti Wednesday. Kaya patasan tayo ang biyagan iti midweek service tayo. Kaya especially dito iti-imbitak na iti UCM. Kasi lagi yata mukhang maraming trabaho pag umaga. So, padasan kayo mali nga agatenda iti midweek service iti Wednesday. Parang ganito rin, may magsasermon din. Kaya nagyaya kayo maglakan na. Good morning po. Christian Giving. February is a love month wherein we are celebrating the gift of God unto us with His love. This Christian youth fellowship prepares for an organized activity wherein we believe that will answer our questions about love of God and fellow creatures of God. This will only happen if you will allow us to realize it on February 17, 2024 in our church. And close here is our plan of activities of that service. Hoping and praying the success of this activity with your life. Thank you and God bless. With respect, CYF representatives, they are Luigi Caula, Siriol, Administrative Pastor, Reverend Nora G. Pulugiana, approved by Church Chairperson, Karasat Baptist Assembly. Thank you po. So, salamat sa mga CYF. Announcement po mula sa opisina ng ating Board of Deacon. Magkakaroon po sila ng meeting at 5:30 on Wednesday, February 7.
of Deacon Julian for budgeting for this coming ecclesiastical year 24-25 and for our financial report. Yan po. So, at this moment, bagay po natin ang mga nagkaroon mula kung February 1 to December. February 1, si Loveline Gabor. February 2, Emilio Bato Jr. 3, Rubilin Pascua. 5, Delmon Castro. 7, Walter J. Labuan. And 9, Melchor Batulen. And 10, Anases Apoloy. Awitan po natin sila. Sana napupunta tayo ng kagalakan sa ating pananabahan sa iyo. Pagbasa mula sa Salmo 139, verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart today. Search me and try me, and see if there is wicked ways in me, and lead in a way everlasting. Let the Holy Spirit lead us all, lead you all, on your self-examination, reflection, on what we have to offer to the Lord. The first is our heart, and let Him cleanse all of you, all of us, with His loving kindness.
Aming Diyos, maluhang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri, tinataas ka namin sa oras na ito. Aming Ama, maluhang na nagmamahal sa bawat isa. Panginoon, without your gracious presence within us through your Holy Spirit, we could never be what you want us to be, Panginoon. Lalo na po sa oras na ito ng pagsamba. Nais mo po, Panginoon, ay aming na mabukas na puso. Dinadala sa iyo ng buong pag-ibig. Nararamdaman ka na aming pananatawan. Ang bawat yakap mo, Panginoon, sa mga oras na ito, ay nagdadala sa amin, Panginoon, upang sa iyo ay magkaroon kami ng ibayang nakakasanta upang magawa namin ang mga bagay na nais mo para sa amin. Our dear Father, we pray that you will fill us, move us, empower us, and lead us to be as your people of redemption. Natawag mo kami sa aming mga kasalanan at papasalamat mo kami ng dahil. Dahil po, Panginoon, ang iluluhod ng puso ng bawat isa. Pakinggan mo, hear our prayer, Lord God. Listen to our cry of mercy, mga namin sa iyo. Ano bang pangangailangan na mayroon ang bawat pamilya, ano po, Panginoon, bibigyan mo ito at bibigyan mo ng salamat. Tulungan mo po, Panginoon, na makalapit sa iyo, kahit hindi masabi ang laman ng kanyang puso. Hindi ba't sabi mo na sa pamamagitan ng iyong banal at Santo Espiritu, masasabi natin at matutulungan ang bawat pusong lumulog sa mga oras nito. And on by your grace, help us to forgive and bring before you the pain of where we have been wrong. Kung meron man, Panginoon, nasa mga oras na ito ang mga taong lumulog sa iyo na nasaktan ang kanilang puso, tinataas ko sila sa iyo. Tulungan mo nga po sila. Panginoon, thank you for giving us your loving kindness. Upang maibahagi namin sa iba itong ibigay mo sa akin. To also forgive others, O Lord God. And thank God sa pagkakas. Thank you, O Lord Jesus. Na pinatawag mo ang marami namin mga kasalanan. And because of your gracious Lord, in-claim namin yung mga words of Matthew 7. Ask and it will be given to us. Seek and we will find, Lord God. And we will knock on your door and it will be open to us sa pagkakama mo ng Panginoon. Tinataas natin sa iyo ang napakaraming kahilingan simula dito sa harapan hanggang sa likuran ang natin sa langit. At itinataas din namin sa iyo ang pag-aalaala sa isang mabuting leader na ibigay mo, Panginoon, sa iyo sa CPI. Si Reverend Cornelio, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, inataas namin sa iyo. Upang sa gayon magpatuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Upang sa gayon, Panginoon, ang kanyang generosity, na katulad ni Aaron ay dumaloy mula sa kanyang ulo hanggang sa laylayan ng kanyang gabi. Tunay nga po na hindi namin na siya nakikita sa mga panahon ito. Pero ang kanyang mga gawa ay maliwanag na mga nakikita namin upang sa gayon ay purihin ka namin ang pasalamatan. Huwag mo hayaan na ang kanyang mission at ang kanyang vision, Panginoon, sa lupang ito ay mawala. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga taong pinili mo, ang kanyang pamilya, upang sa gayon, Panginoon, mayakit na matinam ang mabuting balita. At palain mo po ang pagpaalaanan nito. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya upang makatulong kami, makaabot kami sa hindi naaabot pa ng mga salita na matulad ni Reverend Cornelio Tomas. Tinataas namin, Panginoon, ang mga panalangin ito.
Maraming salamat po sa mga blessings. Maraming salamat po sa mga pagsubok na naging dahilan ng pag-asa. Maraming salamat po, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng panahon to celebrate this corporate worship with all, O Lord Jesus, na mayroong pagpapasalamat at pagpupuri sa dakilang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The message to our first reading from Isaiah 40, verses 21 to 31. Do you not know? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live. He brings princes to know and reduces the rulers of this world to nothing. No sooner are they planted, no sooner are they sown. No sooner do they take root in the ground than he blows on them and they wither, and the whirlwind sweeps them away like a chaff. To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Lift up your eyes and look to the heavens who created all this. He who brings out the starry hosts one by one and calls forth each of them by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord? My cause is regarded by my God. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can follow. He gives his strength to the weary, and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Our second reading is from the book 1 Corinthians chapter 9, verses 16 to 22. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so that make full use of my rights as a preacher of the gospel. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone, to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew, to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law, I became like one, not having the law, though I am not free from God's law, but I'm under Christ's law, so as to win those not having the law. To the weak, I became weak, to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible
I say some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. Let us hear the message to a song by the Temple Choir.
May tayo lahat para sa pagbasa ng Maralang Sulatan mula sa Marcos 1:29 to 39. Mula sa sinagoga, si Jesus kasama ni Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ng Simon at Andres. Noon ay nakahindang kilala na ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi ni Jesus. Kaya pinagkita ni Jesus ang babae. Tinawakan ito at sa kamay ang ginamon. Doon din ay bumalik ito at naganda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, paglubog ng araw, dinala ni Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasakian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Inagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo. Hindi na hinayaang magsalita ang mga ito sa palagkalan nila kung sino siya. Madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang ilang na lugar kung saan maaaring manalangin mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ang mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi nila sa kanila, "Kailangan pumunta rin tayo sa mga maraming bayan upang makapangaral doon. Ito ang dahilan ng pagpalinto ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng demonyo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning po! Maraming Inglesero kaysa sa Tagalog. Purihin ang Panginoon. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa bilang isang responsableng manggagawa. At ang kanilang gagawin upang pagtuunan ng pansin upang magawa nga ang mga naisin ng Panginoon. At ngayon ay sinaselebrate din natin ang buwan ng Pebrero bilang Membership and Leadership Month. No? Ito ay nakatuon sa ating mga leaders, ang kanilang mga kailangang gawin upang sa gayon ay maipahayag na mabuti ang mabuting balita sa lahat ng dako na kanilang pupuntahan. No? Ngayon din ay sinaselebrate natin ang pag-aalaala natin kay Reverend Cornelio Tomas. No? February kasi siya. February 2. Ay, ito ako tumitingin. Alam niyo palang lahat. February 2. Ang panahon ng pag-reflect sa buhay natin bilang isang tagapamuno ng ating sambahayan, tagapamuno ng ating iglesia na tinawag ng Diyos, ang babahagi ay kung ano ang lubhang mahalaga para sa isang leader at minsan sa buhay ng UCC ay binigyan siya ng panahon na mapapunuan ng isang hindi malilimutang leader ng may malalim na pananampalataya. Binigyan siya ng panahon ng Panginoon upang maramdaman kung paano ang magsilbi dito sa UCC Alicia at sa ilang mga dako na kanyang kung saan siya ay nagkaroon ng mga church plantings. Hindi ko lang alam kung nandito pa yung ibang mga kasama niya sa mga church planting na ginawa nila kung kayo ay bata pa noon. No? Purihin ng Diyos sa kanyang buhay. No? Na ang hindi malilimutan leader ng pananampalataya na si Reverend Cornelio Tomas sa maraming taon ng kanyang pagpupundiri kasi para nagkatapatan sa faith, nag-iwan siya sa Alicia ng mga alaala na hindi makakalimutan. Tama po ba ako doon? Kukunti na po yata seniors natin. Alam natin na ito ay simulan sa tadhana. No? Hindi ito basta nagkaroon lamang. No? Sinulat ito sa dugo at pawis kung ano ang meron ngayon ang CJPFI. Sinulat ito sa pamamagitan ng kasipagan at katapatan sa pananampalataya. Nag-iwan siya sa Alicia ng mga alaalang hindi malilimutan. Sinulat sa puso ng kanyang mga kababayan, higit na sinulat sa puso ng kanyang mga kamag-anak.
lahat ng kanyang minamahal. Alam niyo kung ano ang lubhang mahalaga para sa kanya. Kaya alam ko pinagsikapan ninyong manatili ito at sumunod sa mga aral at iniwan ng isang Reverend Cornelio Tomas. Sa susunod pang mga panahon na hindi siya naabutan bilang lolo, tatay, bilang Reverend Tomas, ay malalaman natin na may isang naging representasyon ang Panginoong Hesus na nagpapalagalan ng mabuting balita sa pamamagitan ng CJPFI, sa pamamagitan ng kanyang mga peers, sa pamamagitan ng mga taong nakasalamuhan niya. Sapagat alam natin na hindi papatayin ang mga alaala nito. Hindi mamamatay, hindi naman talaga ito mamamatay kung hindi natin papatayin, kung hindi natin kalilimutan. Gawin pinagdaan ng Diyos sa buhay ng tao na marami siyang maalala, marami siyang mailagay sa kanyang mga puso. Malalaman natin naging representasyon ng Panginoon si Reverend Tomas sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At nangarap din magpatuloy ayon sa kanyang mga pangkain na ibinigay ng Diyos sa kanya. At nakita natin at napatunayan natin na siya din ang tumulong na maghanda upang makapagpatuloy ang kanyang mission and vision. Pagka hindi na natin nakakalimutan at hindi na natin naaalala ang taong ito, balikan natin ang kanyang puso. Balikan natin ang mga nais niya sa buhay na ito. Ano ba ang kanyang mission? Ano ba yung vision niya noon? Bakit naitayo ito? Bakit naitayo ang mga churches? Sapagat siya'y nananatiling tapat sa Panginoon. At iyon ang nais ko na makita natin. We reflect on His faithfulness bilang ating Reverend Tomas na nagbigay ng pangunang pananampalataya na huhunan upang sa gayon ay lumaganap ang mabuting balita. Kaya niya nga rin dito sa langit na kung siya ay pumasok ko. Good and faithful servant, come and dine with your master. Diba napakasarap na ganoon? Na ganoon ang kanyang ipapamamaling sa ating lahat. Sa CJPFI, sa pagkatang noon ang pangalan nilang mag-asawa at mananatili at mabubuhay sa pamamagitan ng mga sumusunod sa kanya at sa panibagong naninulog ito. Diyos bilang tumulong upang maghanda at makapagpatuloy ang kanyang misyon. Sa lupang ito at kahit siya'y wala na, pagpapala at katagumpayan ang ibinibigay niya sa kanyang naiwang pamilya. Amen po ba yan? Amen. We are celebrating the life of Reverend Cornelio Tomas. Nailagay ko nga dito yung mga bahagi nito sapagkat tinuruan ko ng versikulo na binasa kanina. Ano ba ang talagang mas mainam na gawin natin? Ang maging katulad tayo ni Reverend Tomas, ang maging katulad tayo ni Nanay Julia, ang maging katulad tayo ng kanyang mga board na nandito ngayon at maipakita nila sa inyo kung ano ang tunay na pananampalataya. Dito sa aking binasa kanina, ipinakita ni Jesus kung ano ang dapat sa isang nananampalataya. Mga bagay na lubhang mahalaga upang unahin natin ang buhay Kristiyano. Preaching, healing. Sapagkat malapit na ang ating Panginoon. Siguro kanina kaya medyo narinig yung choir, sapagkat na-overwhelmed sila that the King is coming. Nag-reflect siguro sa buhay ng ating choir na, ay oo nga, the King is coming. And He is coming for us. Hindi natin ito dapat isang tabi. At tingnan natin yung buhay ng Panginoon sa Kristo. Ano ba yung ginawa niya sa kanyang ministeryo? Pumunta sa mga tao, nagpakain, tumulong, nagpagaling ng mga may sakit. Sa mga panahon nito, hindi niya nakakalimutan ang mga pag-ibig sa Diyos, ang manalangin, ang ibigay ang buhay niya. Hinanap ka nga ng iba dahil wala. Madaling araw pa lamang. Talagang
na-realize na ng ating Panginoon Jesus ang kanyang gawain. Napakahalaga sa kanya ito, parang si Reverend Cornelio Tomas. Kung may nakuha man si Reverend Cornelio Tomas kay Panginoon Jesus, sapagkat siya'y nagbababay sa presensya ng Diyos. So dapat nagbababay din tayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka sa ating mga tao ang maging mapagkailanganan. Mapagkailangan. Meron tayong mga naisin sa buhay natin. Sa mga maraming bagay. Marami tayong kailangan upang mabuhay sa sanlibutan ito. Gaya ng basic na pangangailangan. Pangangailangan emosyonal, psychological, spiritual. Kadalasan, hindi nagiging balanse ang pagtulog natin sa pangangailangan ito. Marami ang nakatuon sa pangangailangan ng psychological o pangangailangan material sa katawan, gaya ng pagkain, inumin, tirahan at iba pa. Mahalaga naman talaga ang mga bagay nito. Ngunit sinabi ng Biblia na mayroong namimigay at higit pa rito ang nagiging pakinabang. Ngunit mayroong umahawak ng higit sa karampatan at nalautuloy lamang sa lalong kahirapan. Ito yung parang yung example ko dun sa Bible study ng CYAF, di ba? Bakit napakalagish ng isang Kristiyano? Yung pananampalataya, yung mga offerings, no? May mga special offerings, lalong-lalo na, tinuturuan tayo upang tayo ay mag-tithe. No? Yung ikapo, no? Kung hindi nga, sabi na natin, naiintindihan siguro ng Diyos, hindi lang ito tatanong sa akin ng ganyan, naiintindihan naman po sana ng Panginoon na hindi ko ba kumayo yun? What is the basic training na gusto mong ibigay sa atin ng Diyos? Tithe muna, and then, sa susunod, makapag-ibigay ka na hindi pa nakapilad sa Korinto, no? Kaya nga, dahil sa Kanikaan 11:24, sinasabi ng Biblia, namimigay ang higit pa rito ay nagiging pakinabang. No? Kasi ang binigay niya ay hindi sobra sa kanya, kundi yung taos sa kanyang puso. Sa talata nito ay makikita natin na may mga taong naghahangad na higit na nararapat ilang katayin, na nauwi sa lalong pagdarahok o paghihirap. At ito ay nauugnay sa isinulat ni Apostol Pablo sa Timoteo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay tugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at tinuhod ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Dinala mo ang iyong sarili dahil sa pagmamahal, tinulong mong mahalin ang material na bagay. Ang pinag-uusapan natin, ano muna ba ang dapat natin unahin? Dapat muna bago sa ating pangangailangan. Kung inuuna mo ang material na bagay sa Indenon, ay nakasinsay, nahihiwalay sa pananampalataya at tinuhod ang sarili, no? ng maraming kalumbayan. Dinala mo ang sarili mo sa maraming paghihirap. Dinala mo ang sarili mo kung inuula mo yung material na bagay sa kalungkutan. Dinadala mo yung sarili mo sa kalungkutan. Nakakatulong na sana sa misyon, pero hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ng sugat ng puso. Sa pag-inuula mo ang material na bagay. Self-centered. Me, myself, and I. Hindi mo maiwanan yun. Paano ako? Nasaan na ako? Pero iba ang gusto ng Panginoon. Ngunit, pinakamasaklap na maaaring mangyari sa tao niyon ay taong kawalan ng tiwala sa Diyos. Sa Hebreo 4 yun. Dahil sa labis na pagtitiwala sa mga bagay na kanilang pinagsisikapang makamit sa buhay na ito. Sa halip na sa Diyos magtiwala, marami ang nagtitiwala sa mga kayamanang hindi nananatili. Ito ang pinapamahamak ayon sa Biblia. Hindi mo naman mauunahang magbigay ang Panginoon. Palaging mayroon sa iyo pag nakikita niya na nagtatapat ka. Palaging mayroong blessing, siksik, at umaapaw nga at hindi ka pababayaan kahit
pangako ng ating Panginoon. Sa labis na paghahangad na magulan ang pangangailangan ng sarili, nalimutan na na mayroong dapat unahin sa mga tuwid ang mga bagay na makapagliligtas sa kanyang kaluluwa. Nagugulitan natin ang sinabi ng Panginoon Hesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa mga tuwid, normal na kumain at maghanap ng pangangailangan, ngunit hindi ito lamang ang magbibigay sa atin ng malakas na buhay sa mundo ito. Kaya naman, pinapayo ng Panginoon Hesus na unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran bago sa ating pangangailangan. Si Lord na bahala doon. No? Kaya huwag kayong mga balisa na nagsasabi, ano ang ating kakainin? Ano ang ating iinumin? Ano ang ating darating? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hindi. Yamang talastas ng iyong Ama, sa kalangitan na kailangan ninyo ng lahat ng mga bagay nito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay ibibigay sa inyo. Hindi ba nakita natin yan kay Reverend Cornelio Tomas? Alangan naman na siya lang ang mapapapala. Hindi ba? Mayroon din mga taong nakaramdam nito. Meron din mga tao na nakita at nakapagbukas ng mata na kung unahin mo ang Panginoon, ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. Hindi po ako panihigayin ng Diyos, sapagkat tunay po at totoo ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang mga palatang ito'y nagpapahayag na unahin muna natin hanapin ng Diyos at ang kanyang katwiran, sapagkat talastas naman niya ang kailangan natin. Siya ang nagbibiyaya sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng blessing? Gusto mong blessing? Ay, nakilig kang mabuti. Yan. Kaya patuloy lamang na sundin natin ang kanyang kalooban. No? Matthew 6:33. Ang sabi dito, alam ko, ang sabi dito, kailangan lang talaga i-internalize natin kung ano ang meron. No? Patuloy natin sundin kung ano ang kanyang kalooban para sa atin. Kung noon, ay sumulat si Apostol Pablo sa mga kapatid na tulungan sila, ay ipangaral ang katwiran at ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Nakatulad ng ipinahayag kanina doon sa ibinasa nating versikulo. Kumain si Jesus, nagpagaling, no? Nag-restore ng mga relationship, nagbigay ng pangangailangan ng tao. Yun ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Na nakita na tayo nagsusundi sa kanyang simbahan, sa kanyang mga taong minamahal. Sa labas ng tao, sa labas ng lugar nito, sa mga taong hindi pa nakakakilala. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakapag-share ka na ba ng Word of God? Amen ba? Nakapag-share na ba? Napakainam kung nagagawa natin ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi nyo kailangan maging theologian, aral ng ilang taon para mag-share nyo yung salita ng Diyos. Kung pinakinggan nyo ito, isinabuhay nyo ito, at ipinanalangin nyo na gusto nyo maramdaman, ay ibibigay ng Diyos sa inyo. Napakabuting Diyos po. Napakabuting Diyos. Ibig niya ituro sa atin na matuto tayong magtiwala sa Kanya, sapagkat anumang ating pinababalisa sa ating pamumuhay ay talastas ng Ama, o alam ng Ama. No? Kung umunahin natin ng Diyos, ang lahat ng pinababalisa ay kanyang tutugunan, sabi ng Biblia. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kaluluhod sa Kanyang paningin. Hindi po ito ang ating Panginoon ay hindi po gusto niyang i-pamper ka lang basta. You have to do something. Kailangan may gawin ka. No? Kailangan makita
na yung pananampalataya na ibinahagi sa iyo ng Panginoon sa iyong puso ay tunay na nagbubunga. At tunay na gumagalaw. At nagpapakilala at nagtuturo doon sa atensyon ng Panginoon sa bawat galaw na ginagawa natin bilang isang mananampalataya. Kaya ano bang ating gawin? At ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos, ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ibibigay niya sa atin ang anumang ating hingin kung masusumpungan niya tayo na tumutupad sa Kanyang mga utos, ginagawa natin ang mga bagay na nais ng Diyos. Kalabigin mo nga yung katabi mo. Ginagawa mo ba yung gusto ng Diyos? Oo, ginagawa, no? Hindi ba natin makalabit yung matatanda sa atin? Sabihin pa rin natin, ginagawa mo ba ang utos ng Diyos? No? Lagi pinapaalala sa atin na mahalaga ang pagpapatuloy upang makatiyak sa gantimpala na ibibigay ng Diyos. Binanggit ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Mga kapatid, hindi ko pa po inaaring inabot. Tatagpag isang bagay ang ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Nagtutungo rin ako sa hangganan ng gantimpala sa kanyang pagtawag. Sa pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. May mga bagay na hindi ka nagawa, iyaan mo na. Ang guilt is sin. Ilagay mo yan sa Lord. Kung guilty ka na hindi mo nagawa na hindi ko nagawa ito. Hindi ako naging teacher, hindi ako naging doktor. Nag-good-well ka na lang doon sa past mo. Paano mo marinig ang Diyos para sa hinaharap? So, kailangan galing mo sa Diyos, Lord, hindi ko natupad. Ikaw na po yung bahala. At ngayon, may panibago akong pag-asa, ikaw na rin po ang pag-lead sa akin. No? Hindi dapat tayo nag-dwell sa past. Ang gusto ng Panginoon, nagpapatuloy ka. Dapat ang past, pag-aralan lang. Nag-aaral tayo ng Jahin. Nakuha na natin ang lahat ng aral doon. At alam na natin ibahagi para sa ating mga anak sa hinaharap. O para sa ating sarili, para sa hinaharap. O di tapos na yung aral, at may panibagong aral na naman ang Panginoon sa mga panahon ito. Pagpapatuloy, no? Pagpapatuloy sa mga tuwid, ang pag-urong o pagtalikod sa sinumpaang katungkulan ay may tuturing na kabiguan sa paggamit ng nililipin gantimpala. Sinumpa ang katungkulan, hindi lamang yung nasa politiko yung sumusumpa sa katungkulan. At nagpapatuloy na tinutupad. Tayo din, no? Yes, Lord, tinatanggap kita bilang aming tagapagligtas. Tinatanggap kita. Diba ginawa na natin yan? Na yung ginawa mo sa cross ay para sa akin. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya narito po ako. Lalo-lalo na nung una mong makilala si Lord. No? Hindi ka lamang umiyak. Tutulong pa yung ulo mo. Lord, take me wherever you want me to be. I will serve you. Me and my household, we will serve you. Lalo-lalo na, wala mong narinig yung versikulo yun. My family, I and my family will serve the Lord. Sa plaki. Pero nung mga nakakarang mga araw, nasaan ka na? Are you serving the Lord? Talaga ba naglilingkod ka pa rin sa Panginoon ngayon? Okay lang po yung mapagod at magpahinga. Pero dapat tatayo ulit. Okay lang po na walang pag-asa kung minsan. And the Lord will give you hope. And the Lord will renew you kung pupunta ka sa Kanyang presensya. Hindi po kaya mag-pray, Pastor, kahit nalumuluha ka lang sa harapan ng Diyos, pakikinig ang Kanya upang huwag kang matuluyang umurong sa pananampalataya. Ngunit kung mayroong pagpuro, may naasahan ang
masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. So meron talaga tayong responsibilidad. Hindi basta na lang kalataya, umupo dyan sa ating mga upuan. Pagkatapos ay umuwi at ginagawa mo na naman ang mga bagay na ayaw ng Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang umasenso. Gusto niyang tumaas ang antas ng iyong pananampalataya. Gusto ka niyang maging leader. Gusto niya na may hahawakan ka. Nadadalhin sa Panginoon. At magdidevelop ka na naman ng panibagong leaders. Upang magawa natin ito, pag-aralan natin ang magpigil sa sarili sa lahat ng mga bagay, lalo na sa masasamang kita. Na andyan yan, nakakalat sa mundo nito. Ang diablo ay parang liyong kumakakukal upang makuha ka sa kamay ng Panginoon. At kung minsan, doon sa mga bagay na hindi natin inaasahan, doon sa pumapasok. Doon sa ating pagiging self-centered. Doon sa ating pagiging materialism. So dapat magpigil tayo ng ating sarili. At kung dumating man ang tukso, lagi natin tandaan na ang anumang tukso ay naglalaro na italikod tayo sa Diyos. Pag nandiyan yung tukso, nandun na sa kanto. Naku, huwag mong sasabihin maintindihan ka ng Diyos. Sapagat gawin mo lang na bilang na ang iyong mata sa pananampalataya, bakit kailangan bulagin pa ang iyong sarili. Hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso, sabi ni Apostol Pablo sa Corinto. Hindi ako magtitiis ng tao, dapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayong magtukso ng higit sa inyong mga kaya. No, gagawa ng Panginoon ng panahon. Ikaw na ang naglagay kung umabot ka pa doon. Sapagat pinag-iisip ka na ng Panginoon, nandiyan ang Banal at Santo Espiritu. Ito ang mabuti, ito ang masama. Ito yung makakasama sa'yo, ito yung makakabuti sa'yo. Habang lumalakad kang papunta doon, binibigyan ka na ng katalinuhan ng Panginoon. Dinistore upon you a discerning spirit na hindi mararamdaman ng ibang taong walang pananampalataya. Hindi lang yan still small voice o yung sinasabi namin konsensya. It is God Himself na hinantala ka doon sa mabuting pagpili upang maging matagumpay ang iyong buhay. Sa tuwing na isipin natin ang kasakdalan o yung purity na dapat natin marating o yung holiness. Kaya tayo dapat tumigil ng pagsasalita ng mga unang simula ng aral ni Kristo upang tayo makapagpatuloy sa kasalukuyan. At huwag natin ilagay na muli ang pinasasaligan ng pagsisisi upang pato. At ng mga patay sa gawa, no? At ang pananampalataya sa Diyos. Huwag na natin balikan yun. Matagal na tayong mananampalataya. Ang dami na nang tinungo sa atin ni Reverend Cornelio Tomas. At ng mga sumusunod na naging alagad na nag-aral doon sa CJ. Napakarami na. Magsisimula pa ba tayo ulit na kailangan mo tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, na kailangan mo umiwas? Apay, baby ka pa rin ba ako ngayon? Hindi mo matanda ka na sa pananampalataya? Gatas pa rin ba ang hinihingan natin? Nasaan na tayo? Hindi ba tayo lumaki? Hindi ba pinakakain kayo ni Pastor Mangkarne kung minsan napakatigas? At ang inyong reaksyon, you are so poor, Pastor. Kasi sinabi mo ganito. Hindi ko ito sinasabi sa isang tao lamang. No? Ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Ang mga pagsagsala sa mga gawain hindi nararapat, hindi lamang kayo ang nasisermonan. Si Pastor din po. Sapagkat si Pastor nagagalit din. Nawawala ng kalayagan. Sumusuko din.
Natutuwa ka naman sa akin, sir. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, nakita mo ba, mananampalataya ni Moses, kung gaano niya kalmahan ang bawat tao. Hindi ba ayaw mong alisin ka doon sa lugar? Sapagkat mahal mo sila, tulad ni Moses. Patawarin mo sila. Bigyan mo ng pag-asa. Yun ang ating mga trabaho. Na maging intercessor tayo para sa ibang tao, para sa pamilya natin, o kung susunuan ang ating pamilya. Napakabigat ang sinabi mo. Isang doon kayo, pinipapit ko yun. Alisin ko na lang po ako Panginoon. Hindi pala ako karapat-dapat. Hindi pala sila susunod. Bakit mo pa akong ginawang video ko? Hindi na lamang Panginoon Jesus sa kanyang mga aral, sa napakarami niyang narinig mula sa mga prinseyo, mula sa pag-aaral ng mga salita noon, mula ang propeta, Beelzebul, ano pa? Kumakain kasama ng mga magsalanan, but he endured that all. Sapagkat alam niya na siya ang sinubok ng ating Diyos Ama upang sa gayon ay maging Lamb of God who taketh away the sin of the world. Hindi man tayo Lamb of God, pero binigyan tayo ng karapatan ng ating Panginoon na maging anak ng Diyos. At binigyan ng responsibilidad upang sa gayon ay magpatuloy na maglingkod at magbahagi ng banal ng simbahan. Ang bayan ng Biblia, kaya't lamang nakukupog tayo ng mga bayan na bilang ng mga saksi, itabi naman, walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipili sa atin at ang ating takbuhin may pagtitiis ay takbuhin inilagay sa ating harapan. Marami tayong makapal na saksi. Ibig sabihin, maraming mga taong na nanoon. Andyan yun sa kantang This is my story, this is my song. Nalilibot ng maraming saksi ng pananampalataya. Wala naman sila ngayon, hindi na natin nakikita, pero nasa atin ang ipinamana. Naaalala natin ang ating pananampalataya ng dahil sa kanila. Na nagpagal, naghirap para sa pananampalataya, nagpapatuloy na pinagpapala. Ano nga ba ang pinamahalaga sa iyo sa panahon ito? Para kapag ikaw isang maliit na bata, ayon sa kalikasan bilang Kristiyano, ulit-ulitin pa nga ang responsibilidad na tinanggap natin ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ramdam ng inyong spiritual na pangangailangan na ikaw ay tinawag kung minsan lang nililisist mo ito eh. Kaya hindi ka makatumpo, hindi ka mag-advance. No? Ramdamin natin ang spiritual na pagtawag sa atin ng Panginoon. Ikaw ay tinatawag ng Diyos sa mas mataas na pagsisilbi. Kapag kaatiwalaan ka lang ipagtanggol ng mga naaapi, mahihirap ang nangangailangan. Kaya nga sinasabi kong minsan, na ang pakiramdam natin, leftist tayo pag sinabi ito. Pero nandoon ang Panginoon Jesus. Nandoon sa mga mahihirap. Nandoon sa mga nangangailangan. Hindi lamang si Mayor ang may karapatang tumulong sa mahihirap. Tayo rin. No? Magiging isang mabuting bayan tayo kung tutulungan natin ang inilagay ng Panginoon upang maninuno sa atin. No? I-bless natin ang ating pamilya, ipapanalangin natin. I-bless natin ang bawat nanininuno sa atin. Kasi nais natin na sumunod sa atin, sa utos ng ating Panginoon. Na hindi ang ating mga kaalaman, puso at pangangatiran.
sa pag-aaral ng banal na kasulatan mo lang makukuha yan. Handa na ba ang ating puso na dalhin ang mabuting balita gaano ang kalipin ang naibahagi sa iyo? Hindi hahayaan ng Diyos na babalik sa Kanya na walang laman ang bawat brumi na ibinabahagi sa atin. Tanggapin natin ngayon at tanggapin natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Isang pagpapaalala na tayo ay nilubos ng Kanyang dugo. Naway maging kalakasan ng bawat isa ang muling pagkain at pag-inom sa Kanyang katawan upang maihanda ang ating katawan sa pananampalataya at sa pagkilala. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa mabuting balita ito na ikaw ay itinawag upang maghatid ng Kanyang mensahe. Manalangin tayo. Lord God, maraming salamat po for refreshing us, for renewing our mind, Lord God, na kami tinawag mo nga pala, hindi lamang upang makinig ng mabuting balita, ngunit makapag-aral din mula dito at maging tagapagdala ng iyong kaharian sa mundo ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. For our call to offering, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And will ye now hear me, say the Lord of hosts, if you will not open you the doors of heaven and pour you out blessing, that there shall not be room enough to receive you. Brothers and sisters, let us give our offerings to God as a part of our religion. May I call on my fellow siblings for the offering prayers now.
biyaya mo nagkakaloob mo sa bawat isa, sa kalusugan at sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya, sa trabaho at kaloob sa bawat isa, sa karunungan, Panginoon, at sa kalakasan ng aming Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga nanay namin sa sarili ay gamitin mo, paspasan mo para sa itabuti ng aming Panginoon, sa aming mga misyon, Panginoon. Panginoon, patuloy mo kami misyonan at ipagkaroon ang mga pangailangan ng aming Panginoon sa araw-araw at sa lalo ay may sagawad namin ang misyon namin sa aming mga lakas at sa aming kapwa. Panginoon, ikaw na po ang mahal sa bawat isa. Ingatan mo po ulit kami at ipagkaroon ang mga pangailangan ng aming pangagawa at ng aming kaisipan, Panginoon. Panginoon, ang aming puso ay para sa iyo, Panginoon. Inaalay po natin sa mga ito, Panginoon. Ikaw na po ang mahal ang bless sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinamamahal namin mga kapatid sa komunyon ng hapunan ng Panginoon ay ating alalahanin na dahil kanyang hinigit, ibigay ang kanyang sarili dahil sa ating bulatain ng buong iglesia, ng buong simbahan, na binili niya tayo ng kanyang dugo, at sa kanyang pangalan ay inanyayahan ka dito ng mga pinanganak na muli na lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon upang makisama sa komunyon nito ng katawan at dugo ni Kristo. Nalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, handang magsalo sa iyong hapunan. Handang magsalo, Panginoon, sa iyong Holy Communion. Kung may natatagpuan ka, Panginoon, sa aming mga puso, na hindi maayos, so Lord ka, ikaw na nga po ang maglinis nito at magkatawad. Sabagat sabi mo kung kami lalapit sa iyo, kami nga po ay makukunin mo na gaya ng iyong, na gaya ng bagong palilong balahibo ng tupa. Maraming salamat. Kaya pinataas namin ito sa iyo at pinagpapasalamat. Bless mo po, Panginoon, ang mga gagamitin mong Board of Elders o Lord ka, kami na magsisilbi sa iyo. Huwag pong makita ang aming pagkatao ang ikaw na aming Diyos na nagsisilbi ng buong kagalakan. Ang aming Lord God, we take away the sins of the world. Maraming salamat po at ikaw rin po ang aming Diyos ng tagumpay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga elemento nito dahil yan ng iyong pagpapala at pagpapalakas. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ito ang araw na tinanggap ko sa ating Panginoon Jesucristo na ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesucristo, nung gabi siya'y pinagkanulo ay huwag ko pinapal. Pagkatapos magpasalamat ay pinagpirapal sa lupa at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kainin, kunin mo bilang pag-aalaala sa akin. Pagkatapos maghapunan ay ituhan sa at sinabi, ito ang sara ng bagong tipan na pinag-ibay ng aking ito. Sa tuwing inilig ninyo, alalahanin niyo ang aking Panginoon.
ang makikisalo ang mga bata kasama ng kanyang mga magulang para sa pagpapaliwanag. Halin kayo at makisalo kayo sa hapag ng ating Panginoon. Hindi mo mahabol na inumalang Binibigyan niya sa anak ang buong kapangyarihang umalbol upang parangalan ang kanyang pagpaparangal sa anak. At ang hindi pagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na isulto sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsulto sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya ulat, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Karunay na ibayan ng Diyos at kayo nanalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagtutulong ng kaligtasan. Kaya sinangako ng Diyos bilang batak ng pagkahirang sa inyo, ang Espiritu ng katiyakan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hirang hanggang magpilano ang lubos na kaligtasan. Tuloy namin ang kanyang kadahilan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang pagkain na bibigay buhay. Ang ilalagay sa akin ay hindi na mabubuhay. At ang nananalig sa akin ay hindi mabubuhaw kayo ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na bibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon nga'y namatay sila. Ngunit ang sino mang nalalaking ng pagkain na lumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.
din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. E hindi doon sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng aking pinag. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Manalangin ka. O Diyos, makapangyarihan sa lahat ng aking kapagmahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege ng Panginoon, ng pagkain ng iyong katawan at ulam. At dahil dito ay ipapaalala sa aming Panginoon. Na ito rin ay kapahayagan ng aming pag-isa sa iyong Ministerio. Nananakong si Yesu Cristo. Pinagpapasalamat din namin sa ganyan namin gawain na hinihila namin ang dakilang katubusan ng isang katauhan sa pamamagitan ng pag-ibig ng aming Panginoong Yesu Cristo at tumilis ang kanyang dugo upang maging kapatawaran ng bawat mananampalataya. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan
at sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa aming mga makasalanan na iyong pinatawad. Nawa sa pamamagitan ng tuwitang ito ay lalo kang mahayag sa buhay ng bawat isa, maging salamin, Panginoon, ng iba sa pagsunod sa iyong kagustuhan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. For our dedicatory hymn, let's stand up for Jesus. Manalangin tayo. Lord, the time of worship ascended. We are ready now to leave this place. So meet us, and may you bless us. And now, as we depart from each other, Lord, we have heard your word from your servant. Malakas ang aming mga puso, ang aming spiritual na pangangalaman. Also lead us and guide us on our way. Let your will be done right within us as we live our lives in your spirit. Let your love be seen in our serving
May our lives be mirrors of your blessing. May we be a blessing to others so that they too may be blessed. Lord, let us do the things that are noble, that are in your presence. In the midst of life's conception, let the life of Jesus, our Lord, be seen in our serving of our God. Be of help to the needy, giving comfort to the sad and the lonely. Fight for the oppressed and the helpless. Let God's justice roll down like waters through your land. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.